Puwersa ang pagtutok ng GMA Integrated News sa hagupit ng bagyong Opong sa Luzon at Visayas. Nakabantay tayo sa Albay, Oriental Mindoro, Northern Samar, Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Manila at iba pang lugar na nakakaranas ng epekto ng bagyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 na ang kumpirmadong patay sa probinsya ng Masbate matapos ang pananalasa roon ng bagyong Opong. Nabuwal din ang mga poste at puno sa probinsya at may mga nilipad na yero at bumagsak na kisame ng isang simbahan. Mahigit 100 sasakyan naman ang stranded sa pantalan sa Pio Duran sa Albay dahil bawal pang maglayag ang mga roro. At mula sa Pio Duran, Albay, nakatutok live si JP Sorian. JP. Vicky, Mel, Emila, mahigit 150 na 10-wheeler trucks na maghahatid ng mga goods at supplies sa Masbate at Cebu ang stranded nga ngayon dito at hindi makasakay ng roro at makabiyahe dahil nga po bawal maglayag dahil sa bagyong Opong. Pero sa kanyang probinsyang pupuntahan sa Masbate, grabing pinsala po ang dinulot ng bagyong Opong sa mga residente at kabuhayan. Madilim pa ang paligid pero ginising ng malakas na ulan at hangin ang mga residente ng Masbate City. Hating gabi pa lang nang simula itong maramdaman. At lalo pa itong lumakas bandang alas 3 ng umaga bago mag-landfall sa Masbate ang bagyong Opong. Pasado alas 4 ng umaga kanina, nag-landfall ang bagyo sa bayan ng Palanas at sumunod sa Milagros ng pasado alas 5 ng umaga. Pagsapit ng umaga, ganito ang tumambad sa mga taga Masbate City. Ang mga puno at poste ng kuryente nagbagsakan na. Meron ding mga yero na nilipad mula sa iba't ibang establishmento. May mga nasirang bahay, nawala ng kuryente ang lungsod, pero normal ang linya ng komunikasyon. Maging ang simbahang ito sa Batuan, napuruhan ng bagyo. Dahil sa matinding ulan at hangin, bumagsak ang kisame ng Parish of Immaculate Conception at tinamaan ang mga evacuee. Inaalam pa kung ilan ang nasugatan sa insidente. Malakas na hangin at hampas ng alon din ang sumalubong sa mga residente ng Dimasalang. Nasa 100 pamilya ang inilikas sa lugar. Pinakamarami ay mula sa Barangay Suba. Batay sa initial report ng PDRRMO at CDRRMO Masbate, 3 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Opong, 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang nasugatan at nagpapagaling pa sa ospital. Nagtamo sila ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng ulo, paa at dibdib, matapos mahagip ng sanga ng bumagsak na puno. Nagpapatuloy ang pag-alis ng mga otoridad sa mga harang sa daan, pati na ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng bagyong Opong sa lalawigan. Ayon sa Masbate PDRRMO, mahigit 8,000 pamilya o tinatayang 26,000 individual ang naapektuhan at nananatili sa mga evacuation center. Dahil sa pinsala ng bagyo, umaapela ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain at tubig. Gapulinan po items sa karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito. Shelter kits. Sa Albay, pasado alas 8 ng umaga kanina nang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon sa Municipal Fish Landing sa bayan ng Pio Duran sa Albay. Dahil sa bagyo, bawal pang maglayag ang mga roro. Kaya stranded sa pantalan ang mahigit 150 na mga sasakyan na isasakay sa mga roro. Karamihan ay mga 10-wheel cargo truck na biyaheng pamasbate. Ilan sa mga stranded na driver nag-ambagan para sa isang pirasong tulingan na ginawa nilang paksiw para sa pananghalian. Pero titipirin pa raw nila ito dahil posibleng hindi pa sila makabiyahe. Umagahan hanggang hapunan. Kasi pag hindi namin tipiran yan, sir,
saan kami kukuha ng pang-allowance. 5 araw na kami dito. Si Lino, problemado dahil kulang na ang perang ipapadala sa kanyang pamilya. Kami na mga trucker, pag hindi kami bumiyahe, wala. Gutom yung pamilya namin. Sa Daraga, may mga nagpuputol ng sanga ng puno para hindi mahulog. Sa Ligao, may mga nag-aayos ng mga natumbang poste. Sa paglayo ng bagyong Ompong, pinauwi na ng lokal na pamahalaan ang mga pinalikas na residente. Vicky, sa mga oras na ito ay umaambun-ambun na lang pero generally maganda ang lagay ng panahon dito. Nagpapasalamat ang mga taga-Albay na hindi talaga napinsala ang kanilang probinsya pero ikinalulungkot nila ang nangyari sa katabi nilang probinsyang Masbate at ipinagdarasal ang kanilang pagbangon doon. At live mula sa Albay, balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mel, hindi pinalampas ng bagsik ng bagyong Opong ang Oriental Mindoro. Sa kabila ng malawakang pagulan at hampas ng hangin, hindi pa rin lumikas ang ilang residente. Ganito na ang hangin at ulang bumayo sa Roxas Oriental Mindoro ilang sandali bago ang landfall ng bagyong Opong sa probinsya. Ang mga alon, galit na humampas sa baybayin. At nang tumama na sa kalupaan ng Mansalay ang bagyo, matinding ulan at hangin din ang naranasan sa Calapan, Oriental Mindoro. Nagkalat ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno sa maraming kalsada. Pinatumba rin ng hangin ang ilang puno sa Calapan. Malakas din ang hangin sa bayan ng Baco. Naging pahirapan para sa mga motorista na lumusot sa ilang kalsada dahil sa mga punong bumagsak at naiwang nakahambalang sa gitna ng daan. Isang lalaki pa nga ang nasugatan matapos mabagsakan ng puno ng talisay. Habang sa bayan ng Bulalakaw, aakalain mong rumaragas ang ilog ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang. Bago pa ang landfall, matinding ulan na ang gumising sa mga taga-Oriental Mindoro kaninang umaga. Sa kuhang ito nga sa Baco, may tila namumuong ulap pa sa di kalayuan. Nang lumapit na, nagdilim ang paligid at makikita ang mga paikot-ikot na nililipad ng hangin kasabay ng ulan. Noon pa lang, may mga bubong nang natuklap ng malakas na hangin dahil umano sa buhawing dumaan bago maglandfall ang bagyong Opong. Baha na rin noon sa ilang kalsada sa Calapan. Bago pa ang landfall, nagkumahog na ang marami para maihanda ang kani-kanilang bahay. Kada tama ng bagyo na may malakas na hangin, nawawasak at nililipad daw ang mga bubong ng mga bahay dito sa Barangay Bukayaw, Calapan, Oriental Mindoro. Ang ginagawa nila, pinapatungan na lang ng semento at bato para hindi liparin. Pati mga bintana, tinapala na nila para hindi pasukin ng ulan at hangin ang kanilang bahay. Tis-tis lang ho. Nakakaraos din naman ho kahit paano. Siyempre, napapagod naman. Mahirap naman pagka nasira, wala naman pampalit agad, wala ho kami tutulugan. Wala po kami basta-basta mapuntahan. Magdadasal na lamang po na sana malusaw na, mawala na, para ayos, walang mapinsala. Sa pagtama ng mismong bagyo, nag-ikot ang mga otoridad para mangumbinsi na lumikas. Ang mga anak kong hindi pa nakain, intayin ko muna. May inintay pa kong apo, sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Napapagod din pagka patakbo-takbo ka pa. Alis-alis sa bahay. Ano lang magagawa? Nandini po yung nanay ko, hindi po siya lumipat. Hindi naman po namin pwedeng iwanan. Kailangan pong monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Kaya pa naman kahit pa paano. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 14,000 tao sa Oriental Mindoro ang apektado sa bagyo. Wala pa ring biyahe ng barko sa mga pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. So hopefully Sabado ng gabi makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro Linggo ng umaga. Mel, kasalukuyan nasa ilalim ng signal number 2 na lang ang buong probinsya ng Oriental Mindoro. Yan muna ang latest mula rito sa Calapan, Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Apektado naman ang supply ng kuryente at cellphone signal sa ilang lugar sa Samar provinces. Nawasak din ang ilang bahay at nabuwal ang ilang puno dahil nga sa lakas ng hangin. Mula po sa Katarman, Northern Samar,
Nakatutok live si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Fe. Vicky, bukod sa nabanggit mong nawasak na mga bahay, ay binuwal rin ng malakas na hangin ng bagyong Opong ang mga ilan sa mga puno rito sa Northern Samar. Ramdam hanggang dito sa bayan ng San Roque at ibang bahagi ng Northern Samar pati Eastern Samar ang bagsik ng bagyong Opong nang maglandfall ito sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sa lakas ng hangin, tila matutumba na ang mga puno. Hinampas din ng alon ang baybayin sa Barangay Lauangan alas 2 kaninang madaling araw. Agad nag-inspeksyon ng mga opisyal sa barangay para malaman kung tumaas ang level ng tubig o kung may daluyong o storm surge. Yung mga bangka ng mga tao dito, tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Kinumusta rin ang mga residenteng inilikas na sa mga paaralan. May 50 tao ring lumikas sa isang hotel. Pinakailangan po talaga na lumikas kami kasi marami din po yung mga bata. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila, malapit sa dagat. Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Sa Palapag, Northern Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa barangay hall ng Barangay Paisod. Sa buong probinsya naman, mahigit 20 bahay na ang nawasak. Karamihan ay gawa sa light materials. Sa characterization ng hazard, hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns. Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Walang nasaktan nang buwalin ng malakas na hangin ng 60 taong gulang na puno sa Barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Bandang alas 2, yung nung maglakas yung hangin, yun na damage. May mga natumba ring puno sa bayan ng Katarman. Gumamit na rito ng generator set ang ilang negosyo. Sa lakas kasi ng hangin, apektado ang supply ng kuryente sa Northern at Eastern Samar. Vicky, blackout pa rin hanggang sa mga oras na ito sa ilang lugar ng Eastern at Northern Samar. Sabi ng Northern Samar PDRMO head, ang NGCP ay nagpapatupad ng preemptive maintenance. Apektado rin ang mga signal ng network sa cellular phones dahil sa power interruption. Vicky? Ingat kayo at maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Sa Batangas, daang-daang pasahero ang stranded dahil pa rin sa epekto ng bagyong Opong. May ilang humabol pa sa pagsalba ng kanilang kabuhayan kahit malakas na ang alon. At mula po sa bayan ng Agoncillo, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa paghahanda sa pananalasa ni Opong, ibinuhos ng mga taga-Batangas ang kanilang buong maghapon. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umanong flood control project sa lugar pero naudlot kamakailan. Hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din, kaya wala na revoke na yung license nila, na yung kontrata, so napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangyak-ngyak nang makausap ko sa Batangas Terminal Passenger. Dahil Miyerkules pa stranded dito.
Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa amin gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, dun minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Vicky, umaasa ang pamunuan ng Batangas Port na di magtatagal ay uigi na rin ang panahon at matapos na ay muli na makakabiyahe ang mga barko. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Binaha na rin ang boundary ng Las Piñas at Cavite. Sa Bacoor, pinalilikas na ang mga residenteng nakatira sa may baybaying dagat. Mula roon nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, dahil nga sa banta ng bagyong dala ng Ompong ay talagang nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ilang lugar dito sa Bacoor, Cavite. Wala na halos makita sa daanan sa bahaging ito ng Skyway sa Parañaque dahil sa lakas ng ulan dakong alas 10 ng umaga. Kaya ang bahaging ito ng boundary ng Las Piñas at Bacoor, Cavite, gutter deep na ang baha. Buti na lang at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road na kadalasang binabaha tuwing may bagyo o masama ang panahon. Maagang nakaantabay ang mga pulis. Para monitorin po lalo na po yung panahon natin ay hindi maganda. Nagbabantay din ang mga tauhan ng Barangay Longos sa Bacoor. Kagabi pa lang, pinuntahan na ang mga lugar na nasa tabing dagat. Kami po ay nagbibigay. Kanina, nag-ikot muli sila sa coastal area. Habang wala pa po ang bagyo ay magsilikas at magtungo na po tayo sa pinakamalapit na evacuation centers. Bagamat maayos pa ang panahon sa ngayon at kalmado pa ang dagat, ayaw pa kasiguro ng mga taga-barangay. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-iikot dito sa Sitio Kanluran sa Barangay Longos para paalalahanan ang mga nakatira rito na huwag nang hintayin pang manalasa ang bagyo. Lumikas na kung kinakailangan. Sinabi na po namin sa kanila yan na huwag nyo nang antayin na andyan na tapos siyempre pare-pareho tayong mahihirapan at nandyan naman po mayroon naman po tayong pwedeng pag-stayan. May posibilidad po na mag-high tide tapos siyempre pag bumukas po yung Angkat Dam, so yun po yung iniwasan namin. Si Jonilyn Calob na 19 ng taon nakatira rito, naghahanda na ng mga gamit. Pero sa ngayon, hindi pa raw muna sila lilikas. Depende na rin po siguro kung as in na po. Nakasanayan talaga namin. Gayun din ang mga residenteng ito na halos 3 dekada na raw nakatira rito. Okay lang naman po mama, makiramdam po kami. Pinapakiramdam namin. Pag halimbawa lumakas yung hangin, baka sakali lumikas kami. Dahil ayaw din lumikas, dumidiskarte iba pang nakatira rito para protektahan ang mga bahay. Sir, anong nilagay niyo po? Anong nilagay niyo po? Ito yung pampatibay lang ito ma'am para hindi matanggal yung trapal namin. Pag masdan namin yung panahon, kung talagang ipipresign na po namin silang maglikas. Sa impormasyon na binigay sa atin ng Las Piñas PIO, walang napaulat na pagbaha o mga inilikas sa lungsod. Dito naman sa Bacoor City, umabot na sa 220 na pamilya ang nasa 6 na evacuation center ngayon sa lungsod. At Mel, bukod sa naranasan nating malakas na pag-ulan kaninang umaga, hindi naman na tayo nakaranas ng pag-uulan sa Las Piñas at dito sa ating kinaroroonan sa Bacoor. Pero nakakaranas tayo ng malakas na hangin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.
Tumulak na pabikol ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga apektado roon ng Bagyong Opong. Patuloy rin ang pagre-repack sa iba pang relief goods, katuwang ang ilang sparkle artists. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Patuloy ang paghahanda at pag-aabot ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Tuloy-tuloy ang repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Headquarters. Bukod sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, tumulong din sina GMA Sparkle artists Angel Guardian, Shuvi Atrata at Brent Valdez. Kahit sa simpleng paraan maramdaman nila na yung mga kababayan tinutulungan pa rin sila, nandyan pa rin tayo para sa isa't isa. To everybody who's able to help or who has the time to help, hindi naman lang to financial ang kailangan mong maibigay. Hindi limitado ang pwede mong gawing pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Marami pong ways. With your little way, you are capable of doing something more. Ipapadala natin yung mensahe sa henerasyon ngayon na tumulong din sila sa pamamaraang kaya nila. Kasama rin nila nag-repack ang iba pang sparkle artists tulad ni na Sparkle Campus Cuties Ralph Miaco, Winston Stolik, Akira Kurata, Nathan Tan at social media influencers Alethea Ambrosio at Mark Oliveros. Bago nito, 5,000 relief packs na ang naipamahagi ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Nando sa Cagayan Province at Benguet. Tinatayang 20,000 individual ang naabot ng tulong dahil rito. 2,000 food packs ang naka-standby para sa Calayan Island. May 2,000 food packs ding naka-preposition sa AFP Southern Luzon Command Headquarters sa Lucena para naman sa mga maaapektuhan ng Bagyong Opong. Samantala, kaninang madaling araw, tumulak na rin patungong Bicol Region ang isa pang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng 2,000 relief packs para sa mga nasalanta ng Bagyong Opong. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At alamin na natin ang galaw ng Bagyong Opong na 6 na beses tumama sa lupa mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, naku, ilang araw nang masungit yung panahon natin, no? May chance bang bumuti yan kahit papano sa mga susunod na araw? Salamat, Vicky. Mga kapuso, nakataas pa rin ang wind signals ng Pag-asa para po sa Bagyong Opong na ngayon unti-unti nang lumalayo sa lupa. Mula po kagabi hanggang bago magtanghali nga kanina, 6 na beses naglandfall itong Bagyong Opong. Una po kagabi dyan sa may San Policarpo sa Eastern Samar. At ngayong Biyernes ay sunod naman po itong tumama dito sa may Palanas at Milagros Masbate. Next naman dito sa may San Fernando at Alcantara Romblon. At yung ika-6 naman dito po yan sa may Mansalay, Oriental Mindoro. Kanina nga bago po magtanghali. Kumpara po sa forecast o nauna pong forecast ng Pag-asa, medyo bumaba po at mas naging pakanluran yung galaw nitong Bagyong Opong. Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa high pressure area sa North Philippine Sea na iniwasan po nitong bagyo kaya hindi rin po ito gaano nakagalaw paangat kaya mas naging pakanluran po yung pagkilos nitong mga nakalipas na oras. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Opong, dyan po yan sa coastal waters ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman yan nasa 150 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, pa west-northwest po ang galaw nitong bagyo sa bilis na 35 kilometers per hour. Mabilis po yan, kaya ngayong gabi ay posibleng nasa may West Philippine Sea na. Ayon din po sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga o tanghali ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pwede lumakas ulit yan bilang typhoon kapag nasa West Philippine Sea, pero papalayo naman na po yan dito sa ating bansa. Pero mga kapuso, kahit po unti-unti nang lumalayo itong Bagyong Opong, may nakataas pa rin na wind signals. Signal number 3 dito po yan sa Occidental Mindoro at pati na rin sa Calamian Island. Signal number 2 naman dito sa may southern portion ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands, extreme northern portion ng mainland Palawan at pati na rin sa Caluya Islands. Nakataas naman ang signal number 1 sa Metro Manila, Pangasinan, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Signal number 1 din dito po yan sa Pampanga, Bulacan, Rizal, natitirang bahagi
bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Kasama rin po dito itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, natitirang bahagi ng Romblon at pati na rin ang northern portion ng mainland Palawan. At sa Visayas naman, signal number 1 pa rin po dyan sa may bahagi ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at pati na rin po sa Bantayan Island. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasama pa rin po ng mga paminsan-minsang mga pag-ulan. Samantala mga kapuso, may bagong cloud cluster o kumpul po ng mga ulap sa silangan po ng ating bansa. At ayon po sa Pag-asa ay unti-unti po yung papasok dito sa Philippine Area of Responsibility at posible ring magdulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, kaya patuloy pong mag-monitor ng updates. Sa ngayon naman, ang bagyong Opong at yung pinalalakas po nito na southwest monsoon o yung hanging habagat pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi meron pa rin mga pabugso-bugsong pag-ulan dito yan sa northern and central Luzon, lalo na po dito sa eastern sections. At posible rin po yung mga pag-ulan dito yan sa Mimaropa, ganun din sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol at ng Western Visayas. Pagsapit po ng weekend, kahit wala ng bagyo, ay posible pa rin maranasan yung localized thunderstorms ayon po sa Pag-asa. Bukas ng umaga, unti-unti nang mababawasan yung mga malawakang mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lang sa ilang lugar dito sa Mimaropa. Pero sa hapon, posible po na meron namang mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa may Ilocos Region, pati na rin po dito sa may Central and Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi po ng Visayas, at ganoon din dito sa may Caraga at Davao Region, dyan po yan sa Mindanao. Pagsapit naman ng linggo, bandang hapon din mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Posible po yung mga malalakas na buhos dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon at meron din mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Visayas at sa malaking bahagi po ng Mindanao. Posible po yung mga heavy to intense na pag-ulan kapag merong thunderstorms. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan this weekend, lalong-lalo na po yan bandang tanghali. Meron din po pwede pong maranasan sa hapon o di kaya naman ay sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Naka-alerto rin sa bagyo ang Maynila. Siniguro ng City Hall na gumagana ang mga pumping stations para maiwasan ang baha. Ang sitwasyon sa Maynila, alamin live sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, sa ngayon ay narito po ako sa Manila Bay at sa ngayon ay medyo maayos po ang panahon dito. Hindi kami nakakaranas ng ulan o ambon man lang, pero may kalakasan ang hangin. Ganun pa man ay magbabantay po ang Manila Local Government sa posibleng pag-ulan na pwedeng magdala ng pagbaha ngayong magdamag. Sa Baseco sa Maynila na isa sa mga binabantayan ng local government dahil sa dami ng residente sa tabing dagat, parang ordinaryong araw lang. Halos buong maghapong makulimliman langit, may kalakasan ng hangin, kaya marami ang naglilibang sa Baseco Beach. Pero ang lokal na pamahalaan, naghahanda sa mga posibleng pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha. Si Manila Mayor Isko Moreno nakipagpulong sa City Risk Reduction Management Office. Handa na raw ang kanilang mga evacuation center, pagkain at inumin para sa mga lilikas at mga gamit pang rescue. Tiniyak ng LGU na gumagana lahat ng pumping station, maliban daw sa Sunog-Apog Pumping Station na iniimbestigahan sa posibleng anomalya. Binabantayan din ng high tide pasado 1:00 ng hapon na pwedeng magdulot ng pagbaha. 24 pumping station in the north of Manila and 14 in the south of Manila. Lahat naman na gumagana. Sa Damka naman na di bateriyang pumping station, huwag kayong mag-alala, may bateriya. Nag-set up din ng mobile pump ang MMDA sa Ross Boulevard para mailabas ang tubig mula sa mga drainage patungo sa Manila Bay. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno ng 1.5 Olympic-sized swimming pool sa loob ng 1 oras. Kung may 10 kang ganito, para kang may isang pumping station. Alam ni Mang Tomas na may paparating na bagyo. Pero ang pinaghahandaan niya, hindi ang hagupit ng alon,
kundi ang kalam ng kanyang sikmura. Kaya hinango na niya ang ginawa niyang uling para maibenta na. Wala pa raw sa kalahati ang maisasalba niya bago dumating ang bagyo. Sanay na siguro sa... Sanay ka na? Oo. Tuwing bagyo, dito na rin eh. Pag huminto ako, gutom maabuti namin. Si JR naman, ipinarada muna ang balsa na yari sa styrofoam pero nakabantay pa rin sa anumang pagkakataon. Abang-abang ako para makariya, di pa eh. Mahangin pa. Antay ko muna kumalma. Mga residente dito, pinatibay na ng pakikipagbuno sa unos sa kanilang buhay. Emil, sa ngayon ay nagpapatuloy yung pag-andar nitong mobile pump ng MMDA pero pinapahinga rin po yan at meron pa pong 6 na ganito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. 7 naman ang sinagip sa pagtaob ng sinasakyan nilang bangka sa Eastern Samar. Ang kabi-kabilang epekto ng bagyong Opong at masamang panahon sa iba pang probinsya, tinutukan ni Rafi Tima. Tila isinayaw ng malakas na hangin kasabay ng ulan ng mga sanga sa Boracay sa Malay, Aklan, habang hinampas naman ng malalaking alon ang sikat nitong baybayin. Nakataas ang signal number 3 sa bayan ng Malay at kagabi pa suspendido ang biyahe ng mga bangka papunta at paalis ng Boracay, kaya maraming stranded sa pier. Inilikas naman sa Karatig Barangay ang 8 pasyente ng Malay Hospital dahil sa baha. Sa Antique, kung saan signal number 3 rin, mahigit 70 pamilya ang inilikas sa bayan ng Kaluya. Sa Balasan, Iloilo, may mga inilikas na sa tulong ng lubid ng Bureau of Fire Protection. Hanggang dibdib naman ang baha sa Barangay Kanoan sa bayan ng Cares. Dire lang kami, kung magbaha, dire lang kami sa tiya ko kuhan sa babaw, may babaw manda. Mga bayo namon, pamakal kami sang amon lang ang kilanglanon. Nawasak naman ang mga bubong at kisame ng ilang taga-Pilar, Capiz. Sus, pag nabot din namon sa pertahan, lumagapok gidason niya. Si Papa naka-atras, abot gidya sang kahoy sa ulo. Habang sa Camarines Norte, kung saan itinaas ang signal number 2, malakas na ang hangin madaling araw pa lang. Pahirapan din ang biyahe sa Ormoc, Leyte dahil sa lakas ng ragasan ng baha na pumasok pa sa ilang bahay. Ilang residente at alagang hayop ang inilikas. Grabe. Mistulang ilog din ang ilang kalsada sa bayan ng Maasin. Bumigay na rin ng pader na isang paralan dahil sa ragasan ng tubig. Habang sa Giwan, Eastern Samar, sinagip ang 7 sakay ng tumaob na bangkang galing sa Homonhon Island. Ligtas na ang mga pasahero at operator na agad dinala sa ospital. Sa Cebu City, suspendido mula kaninang umaga ang biyahe ng mga barko papuntang Eastern Visayas. Stranded sa pantalan ang mga biyahero. Ramdam din ang masamang panahon sa Lazi, Siquijor. Pahirapan naman ang pagsakay ng mga pasahero dahil sa masamang panahong naranasan sa Tagbilaran, Bohol. Sa bayan ng Naval sa Biliran, rumaragas ang baha sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan. Humambalang naman sa kalsada ang natumbang puno sa Aurora, Zamboanga del Sur kahapon. Gayon din sa bayan ng Suminot kung saan nakaranas din ng malakas na ulan at hangin. Isang tricycle ang nahagip ng natumbang puno pero ligtas naman ang driver. Masama rin ang panahon sa Midsayap, Cotabato. Inalerto ng MDRRMO ang mga nakatira sa paligid ng bundok at ilog dahil sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.